Isa na naman pong request mga kapatid ang natanggap natin sa ating YouTube. Isang request po about broiler feed formulation. May isa po kasi tayong subscriber na nag-message sa akin at ito ang kanyang mensahe. Babasahin ko lang ano. Sabi niya, Sir, need ko formulation for broiler feeds. If mayroon na akong BSF o yung black soldier fly larvae nga, sapal ng soya, yung dry daw, meron na siya doon, at the rock. Sabihin may tatlo siyang sangkap na available doon sa kanyang area. Ang tinatanong niya, ano na lang need ko na ingredients para siguradong balanse yung feeds. Salamat sir, yun ang message niya. Napaganda ng kanyang katanungan mga ka-farmers. Yung tatlong sangkap na nabanggit niya, yung BSFL o Black Solid Fly Larvae, yung soya pulp o yung sapal ng soya, then yung rice bran o darak. Yung tatlong yon, dadagdagan natin ng isa pang napakahalagang ingredients. Available ito diyan sa lugar ninyo, lalong-lalo na po kung nasa province kayo. Ito po ang malunggay o Moringa oleifera leaf meal, yung powder po ng malunggay. Kasi libang po sa napakataas na protina niyan na may 31.50% na protein, diyan pa po natin kinukuha o yan pa po ang source ng vitamins and mineral. Ito ang kanyang mensahe. Okay mga farmers, kaibigan, color shoe. Kaya po natin dinagdagan ng malunggay yung available na sangkap dyan sa area mo, gaya ng BSFL, yung soya pulp o sapala soya at darak. Kaya dinagdagan natin yan ng malunggay dahil gusto kong mag-formulate o makagawa ng formulation para sa iyo, para sa request mo na broiler feeds na pasok doon yung 5 components. Lagi ko itong sinasabi sa aking mga vlog o sa aking video. Once na tayo nagpo-formulate ng feeds, kailangan pasok ang 5 components. First, carbohydrates. Diyan na po natin kukunin sa darak yan. Then, second, yung BSFL. Diyan naman natin kukunin yung protein and amino acids. Second, yung vitamins, doon nga sa malunggay, mineral sa malunggay, din yung fats, doon din yan makukuha sa BSFL o sa Black Soldier Fly Larvae. Meaning, yung 5 components ay nakumpleto ng 4 na sangkap o 4 ingredients na available na dyan sa iyo. Thank you so much Scholar Shoe sa iyong mensahe. At sana mapanood din ito ng mga kapwa natin poultry farmers na may mga alagang broiler chickens. Malaking tulong po ito para sa inyo. Ang broiler feeds po mga kapatid ay may 20% na protein yan. Kailangan nating mapalabas o makita doon sa gagamitin natin mga materyales. Ito nga ang based doon sa request ng o sa available na materyales ng ating kapatid na nag-request, ating ka-farmers na nag-request. Yan nga, yung darak, malunggay, soya pulp at saka yung BSFL. Yung 4 pong materyales na yan, dapat po lumabas doon itong 20% na protein para sa broiler feeds o sa mga broiler chickens natin. Actually, na-compute ko na po yan mga kapatid. Mahaba lang kasing procedure ito, mahabang computation, madugong computation ika nga. Kaya ang papakita ko na lang sa inyo, yung doon na sa pinaka huling bahagi ng computation na ito. Ito nga yung pinaka huling bahagi. Actually, yan ito. 3 copies ito. Papakita ko na lang yung huling bahagi kasi kung i-explain ko pa dito yung lahat-lahat ng ito, matatagalan tayo, baka mainip lang kayo. Papakita ko dito kung paano nakuha. Papakita ko sa computation na to, sa huling bahagi na ito mga kapatid, kung paano nakuha itong 20% protein para sa broiler feeds o sa broiler hens natin. Yan. Ulitin ko po mga kapatid ha. Sa mga materyales na gagamitin natin, tulad ng BSFL, malunggay, darak, then yung soya pulp o yung sapal ng soya, dapat lumabas po ang 20% na protina. Excuse me. Para po yan sa broiler feeds o sa broiler chicken. Ginamitan lang po natin yan ng tinatawag na
Tawag po dyan ay person square method. Yan. Yan po ang ginamit nating sistema o method para po makuha natin itong 20% na ito. Ilalagay po natin dyan ang 20% na yan. Okay? Kailangan, hindi ko na, sabi ko nga, hindi ko na i-explain ng mahaba ito kasi may inip lang kayo. Ito, susulat ko na lang kung paano lumabas ang 20% na ito. Murahin muna natin. Yan mga kapatid, yung RB, rice bran po yan yung darak po yan. Then yung BSFL, ito yung black soldier pile larvae. Then MO, ito po yung malunggay o moringa oleifera. Then yung SP, yung po yung soya pulp o yung sapal ng soya. Ito po yung mga timbang based sa computation natin para lumabas po itong 20% na protein. Paano po makikita yan? Para po ito sa 50 pounds mga kapatid. 50 pounds na broiler feeds. Ito kinukompute po natin to. Ang total po niya lahat 50 pounds. Okay. Mumultiply lang po natin to. Ganun lang kasimple yan. I-multiply po natin yan sa kanilang mga protein content. Kaya mo itong RB. Ang RB po o rice bran ay may 9.50% na protein yan. Multiply po natin siya 9.5. Yan. Then, BSFL naman mga kapatid ay may 50% protein yan. Yung moringa oleifera naman ay may 31.50% na protein. Then, yung soya pulp o yung sapal ng soya ay may 26.90% na protein. Yan. Patay ng calculator. Okay. Ito na yung calculator ko. Sabi ko nga, dapat lumabas po itong 20% mo ito Kung lumabas po yan, tama po itong mga timbang na ito ng mga bawat sangkap. Okay. Sa AB muna tayo. 29.21 pounds times 9.50 na protina niya percent. Yan, 2.77495 pounds CP. CP po, ibig sabihin niyang crude protein po yan Then sa BSF naman tayo, yan 6.237 pounds times sa protina niya 50%. 6.237 times 50%. Ayan, 3.1185 pounds CP o crude protein. Then sa MO, moringa oleifera, 4.158 pounds times 31.50 na protein niya percent. Yan, 1.30977 pounds CP. Yan. Yung last, SPO soya pulp, 10.395 pounds multiply sa protein niya 26.90% 2.796255 pounds CP. Yan. Then, total po natin yan. Ganyan lang po. Dapat po mapalabas natin itong 20% na ito Total po natin ito 2.77495
plus 3.1185 plus 1.30977 plus 2.796255. Yan. Yan po ang naging total niya. 9.999475. Dapat po hindi tayo magkamali dito ng kahit isang numero man lang, pound CP. Yan. Ito po yung naging total niya, 9.9999475 pound CP. 9 pounds pa po yan. Percent po ang ating malalabasin. Ganito ang final step niyan. Ito pong total 2 pounds, itong 9.999475. Divide po natin dito sa 50 pounds na ginagawa natin. Yung total po nito, 50 pounds po yan. Yan. Then, multiply po natin yan dahil i-convert na natin yan sa percent. Yan. Dapat po, multiply sa 100 para may convert na natin sa percent. Dapat po lumabas itong 20% na yan dito sa numero nito. Okay? Divide 50 times 100. Yan po ang lumabas. 19.99892 o 95%. 19.999895% CP. Round off po natin yan 20%. Yan. Yan po ang tawag dito, ang lumabas dito sa mga materialis nito. Meaning, ito na po ang susundan natin kung magmi-mix tayo o maghahalo tayo o gagawa tayo ng feed formulation gamit ang mga sangkap na ito. Itong rice bran, DSFL, Moringa olivera, and then soya pulp. Yan. Ito na po yung magiging timbang ng bawat isa. Para po mapalabas natin yung kanilang mga protina at pag tinutar natin yan, lumabas na ang 20%. Which is ito para sa broiler feeds o para sa broiler hens. Kakautal ang broiler talaga. Para sa broiler hens. So, yan. Sakto naman tayo. Pag pinaundop natin yan. Okay. Sana kaibigan, sino nga itong nag-request sa atin? Si Color Shoe. Yan. Ka-farmers na Color Shoe. Ito na yung request. Dinagdagan lang natin yan ng malunggay, yung kulang na materyales na available dyan sa inyo. Na always, sabi mo nga, ang nandyan lang sa inyo ay rice bran, udarak, DSFL, and soya pulp. Dahil kulang naman ang nutrients niya na makukuha natin, kaya dinagdagan natin ng malunggayan. Kaya yan na lang ang susundan mo para makagawa ka ng broiler feeds para sa iyong broiler hens. Okay? Doon po sa may mga request, mga kapatid, mga ka-farmers, ano man po ang available na sangkap sa area nyo at napag-aralan ko po at dumaan na sa pag-aaral ko. Request lang po kayo. At pag available po yan sa mga napag-aralan ko, yung mga materialis na yan, gagawin ko kayo ng feed formulation. Ito sa huling bahagi ng video ito, kita nyo na yung mga actual o footage ng mga sangkap para po hindi kayo malito. Footage with the weight o yung timbang niya, yung ratio niya, mga kapatid. Right? Thank you so much mga farmers, and God bless you all. Happy farming, mga kapatid.